Good day sa inyo class and welcome dito sa ating channel. Bali ngayong araw nga ay tuturuan ko kayo kung paano natin magagamit yung HTML tag sa halip na yung built-in forms mula kay Django yung gamitin natin. Ayan, first i-run muna natin yung ating server. After natin ma-run yung server, open tayo ng browser. Then punta tayo dito sa ating forms. Click natin to. Then mapapansin nyo meron tayong existing forms dito na galing kay Django model natin. Bali, hindi na nga natin to gagamitin yung built-in na yan. Ayan, tanggalin na natin siya. Ayan, kung tatanggalin natin siya, mawawala yung ating forms dito. So, ang gagawin natin is i-apply na natin yung HTML tags. Ayan, add tayo ng div tags para sa division at label tags para sa description ng form natin. Ayan. Ang una nga natin gagawa ng form yung title. Ayan. Then, after natin maglagay ng label, lagay naman tayo ng input na may type na text. Since text yung i-input natin dito sa title. At ayan, kung ano yung value ng attribute sa for natin, ganun din sa ID. Ayan, ang magkaiba lang itong name. Ayan, bali kung ano yung pangalan ng attributes natin sa book table, ayun din yung pangalan ng attributes natin dito sa input table. Ayan, after nga natin magawa ng form yung title, okay, isunod naman natin si user. Ayan, pero meron tayong problema since naka-foreign key siya dito sa ating user table. Okay, so ang gagawin natin ngayon, sa halip na input yung tag na gagamitin natin, ayan, papalitan na natin siya ng select. Since hindi nga tayo mag input ang gusto natin ay ise-select na lang natin yung mga user na existing. Okay. Palitan natin ng content at yung value ng 4 attributes natin. At syempre, mag-add tayo ng ID attributes at dapat yung value ng 4 at yung ID ay parehas. At ganun din yung name ng attributes natin at yung name ng attributes natin para dito sa select tags. After nga nito ay ayun, i-render na natin yung user, no. Para ma-render natin yung user, okay, i-import muna natin siya dito sa ating views. At ayan, note ko lang ulit na yung user table nga ay built-in na, no. Bali galing talaga siya mismo sa Django. Okay, after nga natin ma-import si user, okay, ipapasa natin siya dito sa create view. Okay, para magawa ito, no, kinakailangan natin na gumamit ng get context data para okay, magawan natin ng identifier yung ating users, no. Para doon talaga si get context data, no, para magawan natin ng identifier yung users natin. So, built-in na rin to mula sa class base Django. Ayan, after natin ma-set up yung ating get context data, okay, pwede na natin gawan ng identifier yung ating users. Ayan, users nga yung pangalan na ginawa ko para, okay, plural siya. Kasi ganun sa for loop plural then singular. At user.object.all yung ginamit natin para ma-retrieve lahat ng object. Para lang siyang list view. Pero method function kasi yung ginamit natin. Hindi siya naka-class. Okay, para ma-retrieve natin dito yung ating users, gagamit tayo ng for loop. So, ayan, for and then yung variable ni for loop, yung user at yung users. Yung users na yan ay galing yan dito. So, ayan nga yung identifier na sinet up natin. So, next, okay,
dito sa part ng option, okay, dito natin i-render ngayon yung mga users, no? Ayan. Bali, kung ano yung pangalan ng user mo dito, ito yung for loop, yun din yung ilalagay mo. Okay, kung isa-save natin siya, may error tayo kasi nga, ayan, ang for loop, kinakailangan niyang mag-end. So, ayan, lagay tayo ng end for dito. Okay. Then, save natin, tapos refresh. Okay, kung papansin nyo, nandito na si Genji. No? So, ganun si for loop. So, hindi siya titigil hanggat, okay, hindi niya nare-retrieve lahat ng user natin. No? Since isa nga lang yung user natin, so, si Genji lang, so, siya lang yung na-retrieve. Pero, ayan, pwede mo naman siyang gawan pa ng iba pang user para makita mo lang na naglulup siya. Okay, next, ayan, nag-add tayo ng option dito at naglagay tayo ng value. Yung kanina kasi, yung ginawa natin ay niretrieve lang natin yung user. Bali, wala pa siyang validation kapag isasubmit mo na. Kumbaga, hindi siya papasok dun sa database kasi niretrieve lang natin. Pero ngayon ay, okay, ginawa natin siya ng ayan, value para kung ano yung sinelect mo, halimbawa si Genji, si Genji yung magiging value nun sa database. At ayan, nagsagawa tayo rin ng ayan, conditional statement for validation. Okay, wala namang error dyan. So, next step ay yung iba pang forms na gagawa natin, yung body. Okay, copy na lang din natin to and then palitan natin siya ng mga pangalan na lang. So, ayan. Palitan natin yung mga value ng body. At yung input tags, ayan, palitan din natin para medyo mahaba yung pwede nating ilagay. At, ayan, then try natin i-refresh, ayan. At, palitan natin yung content ng body din para sa identifier ng form. Okay, next, yung price naman yung gagawa natin. Ganoon lang din, palitan natin lahat ng value ng, ayan, ng pangalan ng price. Ayan. Then, yung type niya ay number since, ayan, number naman talaga kapag price para maiwasan natin makapag-input ng character. Okay, next naman yung rating. So, same lang sila ng, okay, input type, number lang din. At next yung, okay, publication date. At pub date yung ating attributes. Ayan, copy lang natin, then paste natin dito sa value. Ayan, kung isa-save mo siya, okay, palitan muna natin ng pangalan. Ayan. Ayan, okay na. Bali, may ano na tayo, indicator para sa form. Since, ayan, number yon, papalitan natin siya ng date para meron tayong built-in calendar. So, ayan. Okay na. Next, yung author. At kung mapapansin nyo sa author, naka many to many fields siya. Ibig sabihin, ayan, yung book, okay, pwede tayong mag-select dapat ng multiple authors. Kaya mag-a-add tayo dito ng multiple. Ayan, para pwede tayong makapag-select ng multiple authors. Ayan, then palitan lang din natin yung mga pangalan niya ng author. Ayan, then author. Okay, after natin mapalitan ng author, i-refresh natin. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi natin makikita yung author dito.
dahil okay, hindi pa natin siya nagagawan ng identifier. Okay, import nga natin yung author, isama na natin si publisher kasi gagawan din natin siya mamaya. Then, ayan, copy paste, then palitan natin, no. So, plural palagi yung sineset kong identifiers kasi sa Python, okay, maganda na kapag gagamit ka ng for loop, plural yung ating objects. Ayan. So, object.all. So, yung object.all nga na na function ay ginagamit natin yan para ma-retrieve lahat ng data mula sa table na yan. Ayan. Kung mapapansin nyo, nandito na si Genji. Pero, dapat hindi si Genji, no? Kasi nga, user si Genji eh. Ayan. Kasi, hindi pa pala natin to napapalitan. Kaya, i-copy paste natin yung author, then, ayan, object, nandito na yung first author natin. At object yung nakalagay, kasi nga, okay, hindi naman tayo nag-set ng pangalan niya dyan, ng string function. So, ang gagawin natin ay, pwede naman natin siyang tawagin yung attributes ng author dito. So, ayan, si Jan. Kung gusto mo kasama yung first name niya, edi, ayan, copy mo lang, then paste, tapos tawagin mo yung attributes niya na last name. Yan, Jan Dewey na siya. Bali, nandiyan na yung first name and then yung last name. So, next, yung last na wala pa, yung publishers, no? So, ayun na yung next nating gagawin, yung pinaka-last. Ayan. So, pinalitan din natin yung content para sa indicator natin sa forms na yan. So, next, ayan, naka-foreign key, same lang siya ng user. So, ayan, hindi naman tayo dito magbabago na ng ng attributes. So, papalitan lang talaga natin siya ng publisher. Ayan. So, after nito, i-refresh natin. Ayan, meron na tayong publisher object dito. So, para hindi object nga, tawagin lang din natin yung name niya na attribute. So, ayan, dot name. Sabi, refresh. Ayan, andito na si Rex. So, halimbawa, okay, try na natin yung form kung gagana siya. So, think and grow rich para dito sa ating title. At si Genji, yung nag-create ng book. At 200 pesos lang niya binebenta na may 5 ratings. At ang author niyan ay si John Dewey. At ang nag-publish ay si Rex. So, after nito, yun, gumana naman siya gamit yung pure HTML tag. So, hindi na natin ginamit yung built-in forms, hindi Django. So, kung gusto nyo ng isa pa, okay, pakita natin na gumagana talaga siya. Today, and then, ayan, John Dewey, Rex, then, yan, gumana naman, no? So, ganun lang siya kasimple. Okay, kung mag-add pa tayo ng another form at hindi natin siya lalagyan ng data, okay, click lang agad natin tong save. Ayan. Kung mapapansin nyo, walang nangyayari. Pero, okay, ang nangyayari talaga yan ay nag-error yung form natin. So, ang error sa mga form ay nangyayari kapag nag-failed ang validation ng data natin kapag sinasubmit. So, isa sa mga example kung bakit nagfe-fail yung, halimbawa, may mga required field pala na dapat mong lagyan, no? Ayun, isa na yan. Pangalawa, okay, mali ka ng pag-input ng value. Na sa price pala dapat integer, but character yung nilagay ko. So, isa rin yan sa, okay, reason. At pangatlo, baka mali ka ng format. Halimbawa, sa publication date, inuuna pala dapat yung year. Okay, hindi yung month or day, di ba? So, ganun siya nangyayari. So, si Django ay nagpo-provide para ma-handle natin yung mga ganitong error, no? Para makapagbigay siya sa mga user natin ng instruction kung saan ka ba nagkamali. Kung bakit hindi mo masubmit yung data. So, kaya ang gagawin natin ay gagamit tayo ng for loop, no?
lagay tayo ng errors. Ayan. So, yung error na to, variable lang yan. Pero itong, ayan, form.title, okay, galing talaga to sa objects mismo ng table. At, ayan, lagyan natin siya ng end for para sa, ayan, loop. So, kaya tayo gumamit ng loop kasi ilulup niya lahat ng error mo sa field na yan, no? So, hindi lang isang error yung kaya niyang ibigay, bali lahat ng error. Okay. Next, okay, ilalagay natin tong error. Ayan. Red yung color niya para, ayan, indicator na ito yung mga error mo. Kung i-refresh natin yan, ayan, kung mapapansin mo, ayan, kaya pala hindi nagsasubmit yung data natin dahil, ayan, kailangan required yung lagyan yung title. So, ayan, ganun din, lalagyan natin yung iba. Tapos papalitan lang natin ng, ayan, ng pangalan. Copy paste lang natin para sa lahat. Ayan. Publication date at ayan, dalawa na lang yung lalagyan natin. Ayan, bali kompleto na. So, try natin. Ayan, i-refresh. Ayan. Kung mapapansin nyo, okay, lahat pala, okay, required na lagyan natin ng field. Kasi nga, sa database, okay, hindi naman siya naka-null true. So, ayan. Nung nilagyan natin yung body tsaka price, okay, ito na lang yung mga, okay, yung mga dapat malagyan ng data. So, ayan, si user nagkakaroon ng indicator kung ano ba yung mga mali niya, 'di ba? So, magandang instruction niya para kay user. So, kung papalitan natin 'to ng text, okay. Try natin Okay, add tayo dito ng yan, title. Tapos yung price ay syempre integer. So, ito pinalitan natin siya ng text. Kaya pwede tayong maglagay ng text. Tsaka yung date. So, kung mapapansin nyo, nung in-enter na natin, ayan, dapat pala number. Kasi integer field yung gamit-gamit natin dyan. At, ayan, mali rin yung format natin sa publication date. So, iba't ibang error yung kaya niyang, ayan, ipakita. So, para to dun sa error field natin, no, na tinatawag. Ayan. So, try natin lagyan ng lahat. Tapos, save. Since, ayan, nalagyan natin lahat ng data at tama yung mga format tsaka yung value na nilagay natin, okay, nakapag-create tayo. Pero kung, ayan, hindi mo lalagyan, okay, at least meron ka ng indicator kung bakit, ayan, hindi ka nakakapag-submit ng data. So, hanggang dito na lang. Thank you.